Mga ka-LSS, kung ikaw ay nagpaplano na magparent ng license sounds business o magpatayo ng license sounds business at naghahanap ng very budget-friendly na mixer, andito tayo para i-review kung ano ang kaya ng RMX6 na Kevlar. Ako nga pala si Laymar from LSS Soundscapes at ang focus namin is ay practical gear reviews para sa rental business gaya ng weddings, debut, barangay events, and so on. Yung mga nagsimula kasi kami sa mga maliliit. And I am here to share with you our experiences. So, unang tingin ko pa lang nung binili ko ito, solid ang build niya kahit compact. Yan. Hindi siya mabigat, kaya madaling dalhin sa setup. May mga input knobs, EQ effects control, at iba pang features na useful kapag live setup na agad. Ito ay 6-channel compact mixer po pala para sa medium at high gigs, kaya naranasan ko na rin itong ginamit. Kumbaga, nag-take ako ng risk at ginamit ko ito para sa mga events tulad ng wedding. Itong RMX6 ay kaya nga 6 ang tawag kasi nga 6 channels itong mixer na ito. So ito yung mga inputs mode para sa audio natin. Pwede ang Bluetooth. Ayan, so currently naka Bluetooth siya sa ating iPad. Mag-play tayo para madinig nyo. Ayan. Ang isa pang mode nito, pwede nating mag-ano ng line kung laptop ang gagamitin natin na audio input, audio source pala. Press natin yung mode. Ayan, pag naka-no na yan, ibig sabihin ito ang natin. So, ito yung 3.5mm jack na ilalagay sa headphone jack ng laptop. Dahil sample na lang natin to. Let's na laptop ito, pero wala siyang 3.5mm, pero may tayo, adapter tayo. Okay. Yan. Okay. Let's try play. Pero don't forget to press this one para uuni siya. Itong volume. Ang kagandahan nito, mayroon siyang sub out. At dito yung out niya. Left and right channel. Subwoofer out. May separate volume ang subwoofer. Yan. Ang isang feature din nito, yung DSP effects. Yan. Press nyo lang to kung gusto nyo mamili sa mga modes. Ayan, hall, room, short delay, reverb. Kung napapansin nyo, naka 58 siya kanina kasi ang nire-ready natin is yung reverb, 58. Kapag yun ang napili nyo, press nyo lang. Ayan, yan na yung naka-program. Ayan, reverb. 56 to 65, kaya naka-reverb siya. And let's try. Ito yung effects. Tapos kung saan dito ang lalagyan natin ng effect, halimbawa itong microphone, ito yung i-adjust natin. So itong wired ang gamitin natin for the effects. Hey. Yan, wala muna siyang effect. Now let's add an effect. Adding an effect po kasi dito sa mic is for the singing. Importante ito. Gustong gusto ito ng mga singers. Mic testing. 1, 2, 3. Ayan. May echo na siya. Echo. A. Yun yung purpose ng AUX effect. So, na-try ko na siya sa mga 10 events. At nagkasabay-sabay yung mga outputs. So, ayan. Tignan mo, halos kayang i-power ng mixer RMX6.
O kung gusto natin ng monitor, wala pang naka-out sa left. Pros and cons, unahin natin yung pros. Itong mixer na ito is compact at portable. Pangalawa, Bluetooth plus USB playback. May Bluetooth na siya at USB playback. Kaya pwedeng wireless ang gawin natin sa audio source. And may subwoofer out siya. Tsaka yung DSP effects na practical sa live events. Sa cons naman tayo, hindi ito professional level tulad ng mga high-end mixers at limitado ang channels para sa malalaking band setups. Pero pag ito ay pang basic setup, pwede. Ito guys, at andito tayo sa event at ipapakita ko kung bakit pwedeng gamitin yung RMX6 para sa very basic setup. Yung basic setup ko kasi is you need 3 microphone, at least 2 na wired, wireless at saka isang wired microphone. Ito siya, ipapakita ko na sa inyo. So una, ito yung in ng mic. Itong dalawang ito na PL, ito para sa wireless. Yun yung PL na ginamit natin para kayang i-power na yung dalawang wireless. Ito. Sound check, sound. Sound check. Ito naman yung wired, which is ito yan. Sound check, mic testing. Yun yung tatlong mic. Dalawang wireless through PL connection. Yan. Kasi pag itong XLR ang ginamit natin, tig-iisa rin lang ang mapupunta sa inputs ng mic, kaya mas mabuting PL ang gamitin sa wireless. Pag itong ginamit natin, tig-iisang channel ang gagamitin yan, kaya mas mabuti pag RMX6 lang ang baon natin na mixer, gamitin natin yung PL para dalawang wired microphone na ang ipapower nito, at yung isa para sa basic setup na wired microphone ay para sa isang input. Okay, that's all about the microphone input. So guys, para saan nga ba itong mixer na ito? Itong compact mixer na ito? Kung nagsisimula ka pa lang sa license sounds rental o gusto mo na backup, secondary mixer para sa weddings or barangay events, bagay ito sa budget natin. Sa Shopee, nabili ko lang ito ng I think for 4 to 5K. And share ko na lang din sa description yung link kung saan ko ito nabili. Sa presyo versus performance, Kevlar RMX6 ay solid choice, lalo na kung kailangan mo ng simpleng setup na kayang sabayan ang actual events. So kung nagustuhan nyo ang video na ito, you may want to like and subscribe para sa mga susunod pa nating mga videos, kasi marami po tayong i-feature dito sa ating YouTube channel focused on the equipments and live, tulad na lang ng mga microphones, speakers na ginagamit natin sa event natin. At kung gusto nyo naman na ang susunod natin na i-discuss sa ating channel is yung dalawang Kevlar mixer. Kasi mayroon po akong RMX 8 which is 8 channel. Bumili po ako noon after na ginamit ko itong RMX6. At ang susunod po nating video is how to join yung dalawang mixer para mas marami kang mic at line input o kaya instrument input. So yun po, like and subscribe for more videos.